7:05 a.m. September 28, 2024. For the next part 2. Evening registers bla. Okay, unang saging mo, right? Nagsimula ang palabas sa may-ari ng isang sikat na SM mall na si Gina. Siya ay dumating ngayon upang bisitahin ang SM kasama ang kanyang manager. Habang siya ay bumibisita sa SM, Isang kulban. ang kanyang mga mata sa isang salesman. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Gina ang salesman na ito at sumulyap sa kanya tabi. Binati siya ito at Kaduang saging mo, right? sa isa pang customer na babae. Makalipas ang ilang sandali, biglang Ako na bahala ato, guys. Ako na bahala ato. Labay sa basurahan. customer na ang mga pekeng produkto ay ibinibenta sa shopping mall at ang mga produkto ay napakababa ng kalidad. Nang marinig ang mga ganitong reklamo mula sa mga customer, nagalit si Gino sa kanyang manager. Sabi niya, paano nakapasok ang adulterated na produkto sa ating kumpanya? Nais ng manager na dalhin si Gino sa ibang lugar na hindi pa nakapagbigay ng anumang pahayag. Dumating si Gino sa mga nagpo-protestang mga customer at pagkatapos ay sinabi niya, Di sa kuminom biofit, guys, ha? binuksan ng customer ang problema kay Gino. Sabi ni Gino, sabihin mo sa akin ang pangalan ng empleyadong nagbigay sa iyo ng produkto ito, sisipain ko siya sa aking kumpanya ngayon. Dahil sa kalitang binitawan ni Gino ay medyo kumalma ang nagpo-protestang customer. Naisip niya na hindi Dua ka saging times upat ka paak equals 8 ka paak, alright. Kids pain tayo. Pagkatapos ay dumating ang salesman na nakasalubong ni Gino doon. Magalang siyang makiusap sa mga customer at sinabi, pakiusap, huwag po ninyong siraan ang aming kumpanya sa pagsasabing pabayad sa aming trabaho. Wala naman pong naging pagkakamali sa aming kumpanya. Natutuwa ang customer sa salitang narinig. Pagkatapos ito ay pumunta na ang lahat sa kanilang trabaho. Nang bumalik sa normal ang sitwasyon, nagtanong si Gino sa kanyang manager kung sino ang binatang ito na nakapamutay na makipag-usap sa customer. Sabi ng manager, ma'am, ang pangalan ng binata ay Yan at namamasukan siya bilang salesman sa ating kumpanya. Siya ang pinakamagaling na salesman sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon at ang binata ay napakamapagpakumbaba, mahinahon, at mabait. Kinagabihan, nag-organisa si Gina ng isang party kasama ang mga empleyado ng kanyang kumpanya. Si Gina ay humiinom ng marami kaya nalapit ito. Pagkatapos ay pumunta sa banyo na panglalaki kung saan naroon siya. Inakala ni Gina na nasa banyo siya ng mga babae kaya nang makita siya ay sumigil siya at tumakbo palabas hawak ang sinturon ng binata. Kaya naman ay sinundan siya niya at hinarap si Gina. Sinabi sa kanya ni Gina, bakit ka nakikipag-usap sa customer sa ngalan ko kanina sa SM? Ako dapat ang nagsasalita. Sa tingin ko gusto mo ako. Nang marinig yun, hindi alam ni Yan kung ano ang kanyang dapat sabihin. Dagdag si Gina, kaya kinausap mo ang babae para iligtas ako sa panganib. Sabi naman ni Yan, hindi ko man, bakit kita magugustuhan? Isa lang akong maligit na empleyado kaya hindi ko maisip na magugustuhan kita. Pagkaraan ng ilang oras, si Gina ay nasa banyo pagkatapos ng matauhan. Nahihiya siya sa nangyari kasama si Yan kanina. Kinabukasan, nang bumalik si Gina sa SM ay muli niyang nakita si Yan. Isinakita niya ng produkto sa isang babaeng customer, ngunit dito ay hawak ng babae ang kamay ni Yan
gusto sa isang ordinaryong empleyadong tulad mo. Habang sinasabing yun, narinig niya ng isang customer na babae na nakikipagtalo sa isa pang customer na babae. Kaya pumunta doon siya at sinubukang pakalmanin ang sitwasyon. Samantala, patuloy na iniisip ni Gino sa kanyang sarili, paano tatanggihan ng isang mahirap na lalaki ang isang maganda at mayamang babae na tulad ko. Pagkatapos nito, pumunta si Gino sa fitness center gaya ng dati. Dito, malalaman natin na gusto rin siya ng may-ari ng fitness center na si Susan. Gusto niya makinig si Gino para sa anumang bagay, ngunit hindi siya gusto ng dalaga. Sa isang punto, napansin ni Tisha na galit si Gino kaya siya ay nagtanong kung bakit. Sa Lisa, wala na. Ang isang empleyado ng ating kumpanya ay hindi nakikinig sa akin. Nagtatrabaho siya ayon sa gusto niya. Tomorrow guys, fiesta sa Senior San Miguel. Sipain mo siya sa kumpanya. Part ko sa kapilya dito. Kinabukasan, ang dalawang babaeng empleyado ng kumpanya ay nag-uusap kung saan ang isa Kasaalang ko nagnovena dito eh. ay may-ari ng kumpanya ito ay hindi Nabisi ko sa ACADS. pagtrato sa Pilipinas. Sabi ng isa pang empleyado, pero mahal na mahal ko si Gina. Dito, naririnig nila ng kanilang pag-uusap mula sa di-kalaluan. Pagkaraan ng ilang oras, may isang grupo ng mga loko-lokong tao na dumating doon at nagsimulang magsalita ng masama tungkol sa kumpanya ni Gina. Sinasabi nila na lahat ng bagay sa kumpanya ay mababa at kalugan. Nang marinig yun, lumapit si Gina at sinabi, huwag kang magbiro dito at umalis ka dito dali. Sinasabi ng isang lalaki sa kanya, nagbebenta ka ng mga peteng produkto at hindi mo alam kung paano kausapin ang mga customer tungkol dito. Sabi ni Gina, umalis ka na dito bago pa ako magalit. Samantala, narinig niya ng kanilang pag-uusap mula sa di-kalaluan. Napaisip siya kung bakit ganito ang ugali ni Gina sa kanila. Dapat ay makipag-usap siya ng maayos at suriin ang kanilang mga problema. Pakiramdam niyan, kung magpapatuloy nito ay posibleng malapit na magsara ang kumpanya. Paulit-ulit na sinasabi ng lalaki kay Gina, o ng ulit ng CEO, mali ang iyong pagtrato sa mga customer. Tapos, hindi na sila matiis niyan kaya pumunta ito sa harapan nila. Naisip niya na masisira ang pangalan ni Gina kapag nagpatuloy ito. Hindi nagtagal ay dumating doon ang fitness trainer ni Gina na si Tisha. Nagsimula siyang makipagsabitan sa mga lalaki upang mapabilis Kids Paint last nang session. makita yun, nagalit siya at naisip kung anong klaseng tao ito, nakikipag-away dahil lang sa isang maliit na issue. Nang sasampalin na sana ng lalaki si Gina, agad na namagitan siya. Kaya naman, siya ang tinamaan ng sampal, gayon pa man ay agad din umalis siya kasama si Gina. Pagkarating nila sa isang lugar ay napatanong si Gina, bakit maininit na ang buhay ko pati ngayong araw? Gusto mo ba ako? Sa ganyan, hindi mo alam na ang mga lalaki ay pumunta dito para saktan ka. Dapat ay pinausap mo sila ng mahinagot. Sa Gina, bakit mo ako tinatawag naman? Kaedad mo ako kaya tawagin mo ako sa pangalan ko. Sa ganyan, ano ang sinasabi ko sa iyo at ano ang pinapakinggan mo? Sige, mula ngayon ay magtatrabaho ka ng mahinahon dahil hindi kita laging maiiligtas. Sunod na araw, siya ay nasa coaching center. Sa tumayan ay isa siyang edukadong binata. Gumagawa siya ng part-time na trabaho sa kanya ni Gina para makikonsya ng kanyang mga gastusin. Pagkatapos, nagbigay si Gina ng liham para sa kanya sa pamamagitan ng isang estudyante kung saan may mensahe. Yes, alright. Magsimula ng 8 ng gabi. Ngunit sinunod niya Kita Kids Lyrics Vlog. Thank you for sa sure. basurahan.